Magandang gabi mga kababayan at magandang gabi mga kapatid na INC or mga iglesia ni Manalo. Nakita nyo naman siguro ang balita kahapon na mas maraming matino na kongresista tulad na sinabi ko sa inyo last month, nung last December, na hindi po kayo magtatagumpay sa inyong panawagan na hindi matuloy ang impeachment laban kay Sara Duterte, dahil nga po siya ay nagkasala sa batas dahil sa kanyang pagmumura, pagbabanta sa ating mahal na Pangulong BBM, at dahil sa mga nawawalang pera na hinahanap ng Kongreso sa kanya na hindi niya may paliwanag kung saan niya dinala ang confidential fund. Kaya nga po, ito na kahapon 250 na kongresista na mga congressman at congresswoman ang bumoto ng yes para sa impeachment ni VP Sara. Kaya nga, at ako'y naniniwala na mas maraming matino sa Senado ang boboto ng yes para sa kanyang impeachment. At tunay nga pong dapat siyang mawala sa kanyang posisyon bilang Vice Presidente. At pakinggan po natin ang pahayag ng matalinong si Antonio Trillanes III, dating senador. Kasuhan ka ng criminal cases, Tama nga still, naman siya. Vice President ka pa rin. So anything that happens to the President, pwede ka pa rin maging Presidente. So mas mainam yun. Kailangan ang pahayag matanggal ni dito sa pwesto. Senador Trillanes. May tupak eh. Alam naman natin, hindi naman tayo psychiatrist, pero alam natin yung may tupak at yung normal. Ito hindi to normal. VP Sara, hinog na ba for impeachment? Hinog na hinog na. Paano niya nasabi? Paano niya nasabi, sir? Ha? Paano niya nasabi hinog? Siguro naman, nakikita naman ng mga kababayan natin, lahat ng mga dangers, mga red flags, yung unfitness ni Duterte, ni Sara Duterte to hold the position of Vice President. And remember, as Vice President, she could be President anytime, no? In cases of emergencies, no? Kaya, imagine mo yung asal na nilalabas niya, pinapakita niya, bibigyan mo ng power ng presidency yan, dapat kikilabutan yung bawat Pilipino. Diba? Hindi, wala ito sa tamang katinoan. Yun ang masasabi natin, kaya hinog na hinog. How would you address na lang, sir, na wala kanyang sponsor kaya sabi ni Tigong bago ang tax na admin? Kung at this point in time, kung mga hawakan mo yung sasabihin niya, talagang dadaling ka niya sa impyerno. In fact, kumbaga, you would have to be so naive, so politically tense, or talagang old follower ka to actually believe him. You know? He can say whatever he wants to say. Gagawin namin yung kailangan namin gawin. Ayun. Napakinggan nyo naman po ang matalinong pahayag ni dating Senador Trillanes. Tunay nga naman na talagang dapat ma-impeach siya dahil hindi natin alam kung anong mangyayari bukas, dahil alam naman natin na ang Diyos lang ang nakakaalam kung anong mangyayari sa ating buhay kinabukasan. At huwag naman sana, halimbawa may mangyari nga sa ating mahal na Pangulo, ay automatic na ayon sa batas ang Vice Presidente ang papalit sa Pangulong nawala. Kaya dapat lamang talagang ma-impeach si VP Sara Piatos, mga kababayan, at sana nga po matuloy-tuloy ma-impeach agad-agad. Kawawa ang bayan kapag nakabalik muli ang mga Duterte sa Malacanang. Kaya nga po tayong lahat ay manalangin na sana tuloy-tuloy na ang impeachment laban sa Vice Pangulo. Dapat siyang mawala sa pwesto. Dapat na siyang ma-impeach para sa katahimikan ng bayan, para sa kaayusan ng bayan.
para sa kaunlaran ng bayan. Lagi po natin panalangin nating mahal na Pangulo para sa kanyang kaligtasan, para sa patuloy na pag-unlad ng ating bayan. Ang ating Pangulo po ay busy, halos araw-araw na hindi na nagpapahinga, naghahanap ng solusyon para paunlarin ang ating bayan, para matulungan ang mga mahihirap, para mabigyan ng bahay ang mga walang bahay, para mapababa ang presyo ng bigas, ang lahat ng mga bilihin. At tunay nga mga kababayan, hindi lamang ito nakikita ng mga didilis, ng mga 8080. Pansinin nyo po ang gasolina na halos nakapako lang siya sa 50 baba taas. Dito sa amin sa Batangas hindi po naabot ng 60, at ang supply B nga po ay 54 lang. At partida, at alam naman natin na kalibat kanan ng gera sa ibang bansa, sa Israel, Afghanistan, Ukraine, Russia. Pero sa mga nagdaang taon at buwan, halos nakapako ang presyo ng gasolina sa buong Pilipinas. Pero ngayon na nga po, at salamat kay God, nanalo si President Trump. Ayun, medyo nabawasan po ang gera sa gitnang silangan. Medyo tahimik na sila doon. At medyo naging kalmado rin ang Russia at Ukraine. At sana nga po manatili ang kapayapaan sa buong mundo. Dahil kawawa po ang bayan kapag may gera, kawawa ang mga sibilyan. Para nga po, tayo po mga kababayan ay patuloy na manalangin para sa kaligtasan ng ating Pangulo, ng ating Pangulong BBM, para patuloy niyang mapaunlad ang ating bansa, para sa tuloy-tuloy na pagbibigay ng mga bahay sa mga walang bahay, at yan po hindi nakikita ng mga bulag na didilis at ng mga anti-Marcos. At salamat nga sa Diyos at ang mga dilawan or pinklawan nagbago na ng utak, dahil sila po ay kumakampi na sa ating mga loyalista. Medyo nabuksan ang kanilang kaisipan, pero wag pa rin po tayong pakampante pagkat sila nga ay dilawan. Maaring kaya sila ngayon ay kumakampi sa atin dahil galit din sila sa mga Duterte. Alam niyo naman po ugali ng dilawan mula noong unang panahon hanggang ngayon, pero nagbago na po sila ngayon, salamat sa Diyos. At sana nga po patuloy ang pag-unlad ng ating bansa, patuloy ang kapayapaan, tayo po ay magtulungan, atin pong paglingkuran ng ating anang bayan. Labanan natin ang kahirapan, labanan ang kasamaan, labanan natin ang mga anti-Marcos, labanan natin ang mga didilis. Huwag po tayong matakot, pagkat kakampi natin ang Diyos na buhay. Amen. Salamat po at hanggang dito na lamang. Salamat. Mabuhay ang Pilipinas.